Ilang araw lang matapos purihin sa publiko ang dalawang crypto token, isa sa pinakakilalang pangalan sa industriya ay tahimik nang naibenta lahat ng barya niya. Si Arthur Hayes, co-founder ng BitMEX, ay nilinis ang posisyon niya sa hype ng Hyperliquid at sa Near sa mismong linggo na ipinakususulong pa niya ang dalawa sa MGA tagasunod. Ayon kay Hayes, konektado ito sa paparating na mga IPO ng AI companies at sa kawalan ng katiyakan sa midterm elections sa US, hindi sa problema ng proyekto. Pero matinding tumama ang timing sa mga nakinig sa kaniya. Bumagasak ang NIR ng mahigit 16% sa isang araw, isa sa pinakamasama sa brutal na araw para sa buong merkado. Ang mga bumili matapos siya ay napanood lang ang pagbagasak habang lumabas na ang humikayat sa kanila. Ang may pinakamalakas na megaphone ang madalas unang umalis ng tahimik. Isang kumpanyang tumaya ng bilyong-bilyong sa Ethereum ang may lugi na napakalaki kaya mahirap isipin, pero ang sagot nila ay bumili PA. Ang Bitmain Immersion Ethereum Treasury Firm na pinamumunuan ni Tom Lee ay may tinatayang $2 bilyong na hindi PA na tutubong lugi sa imbak ng Ether. Sa halip na umurong, nag-file ito para manggalap ng $300 milyong sa bagong preferred stock na may fixed dividend na 7.5%. Ayon sa file, malaki rito ay maaring gamitin para bumili PA ng Ethereum at palawakin ang staking. Ito ang taktikang ginawang sikat ng kumpanya ni Michael Saylor sa Bitcoin, manggalap ng pera laban sa bumabagsak na asset para patuloy bumili. Ang panganib, kung patuloy bumagsak ang Ether, lalaki ang lugi sa papel at mahihirapang bayaran ang dividend. Kahit paano, isa ito sa pinakamatapang na taya sa merkado. Hindi araw-araw na sinasama ng makapangyarihang gobyerno ang tinedyer sa listahan ng sanksyon, pero iyon ang nangyari dahil sa isang investigasyon sa kripto. Sinanksyonan ng Russia si Alexander Browder, 17 taong gulang na British, matapos magsulat na ginagamit umano ang stablecoin A7A5 para punduhan ang digmaan sa Ukraine. Ang A7A5 ay nakatali sa ruble, dinisenyo umano para igalaw ang pera palihis sa sanksyong kanluran matapos ang pananukop noong 2022. Si Browder, anak na kritiko ni Putin na si Bill Browder, naglatala nito sa British think tank. Sinangsyunan din ng Russia ang 3 pang British at reporter ng Washington Post at tinawag na paninirang puri ito. Halos walang reaksyon ang tinedyer. Medalya raw ng karangalan ang sanksyon. Pinaparusahan ng gobyerno ang pag-imbestiga sa pera. Mag-subscribe na!